Alamin na po natin ang update sa lagay ng panahon, lalo na tatlong weather systems po ang ating binabantayan ngayon. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ma'am Christy, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4. Yung update po patungkol dito kay Bagyong Francisco, patuloy pa po yung paghina nitong Bagyong Francisco na ito from typhoon kahapon, ngayon ay severe tropical storm na lamang. At uli po natin itong namataan sa layong 510 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 95 kilometers per hour at pagbuso na umabot ng 115 kilometers per hour. Wala na po tayong nakataas sa signal number 1 dito sa Batanes. Ibig sabihin po, ang tanging posibleng maging epekto na lamang nito sa Francisco ay yung mga kaulapan na posibleng maglulot ng mga pagulan, particular na dito sa probinsya ng Batanes, Babuyan Islands, at ganoon din dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At sa kabilang banda naman po, yung Tropical Storm Higos, international name po ito ng bagyo na minomonitor natin sa labas ng PAR, na kung saan kapag pumasok po ito, inaasahan po natin na pagpasok niya ay within this day, at pagpasok niya itatawagin po natin ito na Gardo. So kasalukuyan nito ay nasa layong 1,595 kilometers east ng Northern Luzon. Ang good news po dito ay pagpasok nito sa PAR ay lalabas din ito bukas ng umaga. Ibig sabihin ay wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Doon lang siya sa northeastern section ng Philippine Area of Responsibility. Ang tulad nitong si Bagyong Francisco, ang tanging posible na lamang yan na maging epekto sa atin ay yung pagsila ng moisture na associated sa habagat na kung saan ay posible ito na magdala ng maulap na kalangitan at nandun yung chance ng mga pagulan. Pero focus lang sa western section ng ating bansa. Kaya naman ay magpapatuloy na makakaranas tayo ng ulap na kalangitan, lalo na dito sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at western section ng Visayas. By the way, may nakataas tayo na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Yung northern part ng Metro Manila ay posibleng makaranas ng mga pagulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero hindi naman po natin nakikita na sobrang magiging malalakas ito. So, associated po ito dun sa thunderstorms. Wala naman po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin pag-ingatan yung mga kababayan natin, lalo na sa northern and eastern seaboards ng Luzon. Ay posible pa rin na umabot na hanggang 3.5 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter kapag tayo ay naglayag or nangisda. Kaya patuloy na pag-iingat po ang gusto natin na bagitan, iwasan po man ang pumalaw. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay safe naman po. Pero kung maliit na sakyang pandagat, mga motorbangka lang yung ating gagamitin. Mag-ingat pa rin po dahil yung mga simpleng thunderstorms ay posible pa rin na maka-apekto sa ating pagdalayan. And patungkol naman po sa dam information, sa update natin sa mga dams. Ito po si John Manalo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. At yan ang update sa mga oras na ito, muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.